Hello mga viewers, at dito na naman tayo sa Bini Horror Story. So meron tayong bagong letter sender at ito ay si Miss Krisa from Quezon City. So, familiar ba kayo sa story ng regarding sa mga kababalaghan sa Baguio? Or sino ba yung mga nakapag-Baguio na dyan at nakapag-rent ng trashin or nakapag-rent ng apartment or hotel na nakakita ng multo or nakaramdam ng kakaiba? Kasi kung may ganito na kayo experience, makaka-relate kayo sa letter sender natin ngayon. So, ang kwento ni Miss Krisa, nag-decide siya mag-Baguio because gusto niya mag-unwind. At ang nakakaano dito, hindi niya talaga planado na mag-Baguio dahil sa LU talaga or La Union talaga ang gusto niyang puntahan. Pero sige, at simulan na natin ang istorya para malaman na rin natin kung ano talaga ang nangyari sa kanya sa Baguio. So guys, kung hindi ka pa followers ng page ko or ng program na ito, mag-follow ka na ngayon para naman updated ka sa lahat ng video at kwentong kababalaghan. At ready ka na bang matakot sa dilim? Naligaw sa Baguio. Hello Miss Bini, tawagin mo na lang ako Krisa. Noon pa nung college ako, certified DIY traveler ako. Siguro dahil na rin sa pagiging introvert ko, kaya masanay ako mag-isa. Sa katahimikan ko kasi, nahanap ko ang comfort zone ko, lalo na kapag nagsusulat ako ng mga kanta o tula. Pero ang katahimikan, madalas kong hanapin, tila naging meet siya para makaranas ako ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Galing ako sa isang masakit na breakup. Long distance kami ng boyfriend ko. Kaya kahit paano ay sanay akong wala siya. Pero masakit pa rin talaga. Kaya parang makapag-unwind ako, mag-decide ako mag-travel gamit ang sahod ko sa part-time job ko sa online. Nag-book ako ng 3 days and 2 nights sa tour sa LU or La Union sa isang kaibigan kong organizer. Eksakto ang dating ko sa meet-up point sa Centris, Quezon City. Pero doon pa lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumawag ang organizer